mga senador galit kay Marcoleta dahil sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na namimili lang kapag binigkas ang salitang Duterte, ipapaputol niya yung sinasabi. Yung iba naman, kaya nagalit si Rapi Tulfo. Anong sabi ni Rapi Tulfo? Kanina, 2 tanong lang. Tapos yung mga kasamahan ko dito, tagli-5, ang tatagal matapos. Kaya si Tulfo, nakagano na lang. Galit na galit si Tulfo. Tignan niyo, totoo naman talagang unfair si Marcoleta. On Monday, Yeah. September 1st. Tignan niyo. Hindi lang resource persons, kundi mismong si Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang kinwestiyon ng mga kapwa-senador sa investigasyon sa flood control scandal. Diba? Unfair daw kasi itong magbigay ng oras para sa pagtatanong. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. Diba? Wala ka maasahan yan, Senador Rapi Tulfo. Kasi bakit? Kulurong yan eh. Wala kang maasahan kay Marcoleta. Kapag usapin na ipit, okay lang. Pero pag sinabi na dyan salitang Duterte, puputulin niya yan. Ganyan yan. Papit ni Duterte yan eh. Yeah. You're not being fair, Mr. Chair. Fair, kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Tama. Puksaan mode sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Kita mo, Marcoleta, kung si Rapi Tulfo pareho kay Manny Pacquiao, nasapak ka na dyan. O si Manny Pacquiao, kaharap mo, nasapak ka na. Kita mo, kapag kaalyado mo ang binibira, kinakat mo yung tanong. Pero kapag kaibigan mo, nagtatanong, hinahayaan mo lang. 2 beses lang si Tulfo pinapatanong mo. Bakit? Kasi binira ka ni Bintulfo. Bakit? Kasi binira ka ni Montulfo. Kaya pinag-initan mo si Erwin at si Rapi. Sabi ko sa iyo, Marcoleta, hindi mo kayanin yung mga magkakapatid na yan. Kasi manlilinlang ka nga. Nagdala ka pa ng anak mong congressman, kahawig mo rin. Umalma kasi si Senator Rafi Tulfo kay Senator Rodante Marcoleta na chairperson ng komite. Unfair daw dahil nabigyan ng mas mahabang oras para magtanong ang ibang senador kesa sa kanya. Sa portion na ito ng hearing, kinekwestiyon ng mga mambabatas ang role ng Commission on Audit tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Si Senator Bato de la Rosa ang unang sumalang sa pag-isa sa COA. Ilang beses tanong si Bato dyan, ilang beses tanong si Jinggoy. Hindi niya sinita. Pero si Tulfo, nagtanong, 2 lang, sinita na niya yung pangatlo. Tapos tignan niyo si Tito Soto. Tinanong yung patungkol, 2016. So inappoint ka ni Digo. Cut na yan. Yung iba naman magtanong dyan. Kita ninyo? Ganyan siya. Kamanlilin lang. Di ba? Tapos, tingnan nyo, si Bato, nasubrahan sa tanong. Kita nyo mga kababayan, si Bato, nasubrahan sa tanong. Tingnan nyo sa sobrang ka-excited ni Bato magtanong, nasubrahan ang lolo nyo. Ito, mga kababayan. Papanood ko sa inyo. Ito. Control projects. Kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Ayan. 2016 onwards. Ayan. Kita nyo? Flood control projects. Kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro na pagtanto ni Bato yun, gumanon siya. Putang ina. PRRD, madadamay na naman tayo dito. PRRD. Malalaman mo si Bato pag may mali, pumipitik-pitik ang mata. PRRD. Putang ina, PRRD, damay tayo dito. Make sure your answer, 2016 onward po, Your Honor. Kaya sabi ni Tito Sen, 2016 daw. Kinat agad ni Marcoleta. Nasubrahan sa tanong. Ay, nako, mga kababayan. Continue natin itong kay Rafi Tulfo.
Kaya nanggigigil si Tulfo dito eh. Kung si Tulfo, boksingero, Manny Pacquiao, nasapak na si Marcoleta. Laksundan ni Senator Risa Ontiveros. Interjection, Mr. Chair. If I may, excuse me, akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila, 1, 2, 3, 4, 5, and then by 2 o'clock ano na tayo, adjourn. Mukhang na bad trip si Senator Raffy dito dahil hindi siya pinansin ni Marcoleta. Nagpatuloy ang line of questioning. Ba, hindi siya Hanggang sa pinansin? kalaunan, nagmosyon na si Senate Majority Leader Joel Villanueva para isabina ang fraud audit reports ng COA. I so move, Mr. Chair. Minove na agad ni Joel kasi hindi naman pinapansin ni Marcoleta. Alam niyo si Marcoleta kasi tahimik lang, chismoso yan. Kasi alam mo kung bakit niya pinag-initan si Tulfo dyan? Kasi binira siya ni Bintulfo. Binira din siya ni Montulfo. Kaya pinag-initan niya si Erwin at saka si Raffy Tulfo. Tingnan nyo Was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Hindi naman nagpahuli si Marcoleta. Kaya raw nagmadali sa nakaraang Senate probe ay dahil dapat mag-vacate sa plenary agad ang komite by 2:15 p.m. Tuwing alas 3 kasi ng hapon ng sesyon. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Matapos nito, nagsunod-sunod na ang kagustuhan ng mga senador magtanong. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, Chair, I akala ko made po a ako motion, yung Mr. sunod kay Chairman. Senator De La I have Rosa. a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. Kita nyo? Nanggigigil si Tulfo. Wala eh. Natotoo lang kapag usaping Duterte na, kapag nabigkas yung year 2016, 2017, 18, hanggang doon sa term na si Duterte bumaba, ikakat niya yun. Tapos pipiliin niya, tanong ka na naman ulit. Alam yung... Wala. Huwag na kayong maniwala dyan, mga kababayan. Nilinlang lang kayo. Kaya nga, may kasabihan tayo, iba pag nalinlang ka, baliktarin mo yung damit mo para bumalik ka kung saan ka nanggaling. Yeah? Pag nalinlang ka at naligaw ka, baliktarin mo yung damit mo. Mga DDS, alam ko naligaw kayo ng landas. Kasi bakit? Alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol, hindi kayo bulag. Yeah? Diyos ko, doon pa nga lang sa pangako niyan, 20 o 2,000 kuryente pababa, libre, nangyari. Utangin na, kuryente ko ngayon 6,000. Nung nakaraan, 700 lang kasi walang tao dito. Libre ba? Tangina. Puputulan ka pa after 3 months pag hindi mo nabayaran. Kita ninyo. Tapos yung mga bobong DDS, wala naman tayong magawa kasi bobo nga niyan. Antayin na lang natin, mamatay sila. Yeah? So yun lang. Mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Ating live. Kita nyo naman. Nagkakagirian, nagkakainitan sa Senado dahil sa palpak. Palpak na Blue Ribbon Committee chairperson. May kinakampihan kasi. So yun lang mga kababayan. Hayaan nyo, mga DDS, mga kababayan. Hindi naman umabot 100 years old yung mga yan. Mamamatay din yan. Hayaan nyo lang, yung mga DDS dyan. Walang aabot 100 years old sa mga yan, mamamatay din yan. Kaya hayaan nyo na lang. Mahirap makipagtalo sa bobo. Kasi bakit? Hindi ka mananalo dyan. Bobo yung mga yan. Hindi aabot 100 years old yung mga yan. Mamamatay din yan. Huwag nyo nang sakitin. Yun na. Sumanib sa mga DDS. Sabi niya, mahal daw niya si Digong. Shout out po, apo ko, happy birthday, GD Magpusaw. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Martis Musni, and happy birthday kay GD Magpusaw. Ayan, hope more birthdays to come in your life, good health, success, blessings. And mag-aral kang mabuti, huwag mong gayahin yung mga kapwa natin Pilipinong DDS. Happy birthday and thank you so much. Mula sa apo ni Ma'am Martis Musni, maraming salamat po, ma'am. Happy birthday po kay GD Magpusaw. Kita nyo, ito pa, mga kababayan, Marcoleta. Alam nyo,
si Marcoleta, matalino kaso nga lang manlilin lang eh. Alam mo bakit ko masabing nanlilin lang? Ulitin ko, nung tumakbo siya, nung 2025 midterm election, nangako siya. Ito magalit si Marcoleta sa akin at sabihin niya sa akin, magsuri ako kasi hindi daw siya manlilin lang. Ito pakita ko sa inyo kung gaano katotoo na manlilin lang siya. Marcoleta, Meralco. Kita natin yan. Magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Isa sa Lahat po ng kupo isang buwan pababa. Pwede na po isang buwan pababa. Pwede na po natin ilibre yun. Alam niyo po kung bakit? Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Pare-pareho ang biyaya. Walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Sa ngayon, bago mag-election, marami ang magbibigay sa inyo. Total, nandyan na yan, kunin ninyo. Huwag kayo magpapasalamat sa kanila dahil pera po hindi yan. Huwag po kayong masisilaw, huwag po kayong palilinlang. Kasi baka sakali, magkamali kayo, pagka tinanggap nyo yun, akala nabili ang boto nyo. Hindi po. Alam mo, Yeri Vlog, ang pabigtiin mo si Digong kaya wala ng pag-asang lumaya. Ba't ako magbibigti? Una, hindi naman ako magnanakaw. Pangalawa, wala naman akong pinatay na 30,000 katao. Pangatlo, hindi naman ako drug protector. At pang-apat, hindi ako nakulong sa ICC na hindi na makakalaya. Makakauwi man ng Pilipinas, patay na. So, ba't ako magbibigti? Sa inyo po yung pera na yun. Meron pong lalapit sa inyo ng mga ibang senatoriables. Hindi namin sila kasama. Ang mga kasama ko po ay itong nandito sa likod ko. Tingnan mo, pinumot mo yung kasama mo sa likod. Tapos anong nangyari? Hindi man napasok. Malakas si Digong. Pero yung Duterte, 2 lang nakarga. Ito sabi, ay ikaw may sabing magbigti. Ano ba ang sabi ko? Yeri Vlog, ano ba ang sabi ko? Kapag nakauwi si Digong sa Pilipinas, magigilit ako. Wala akong sinabi magbigti Magigilit. Magkaiba ang salitang gilit sa bigti. Ang bigti, itatali mo lang. Mamamatay ka na. Ang gilit, lalaslasin mo muna. Alam mo yung pagdidiis talaga. Diba? Alam mo yung mga didiis, mag-aral nga kayo. Utang ina nyo. Kita mo, magbigti. Ang layo dun sa sinabi kong kapag makauwi si Digong, magigilit ako sa leeg. Asan yung bigti dun? Nakauwi ba si Digong? Okay, daming nag-aabang. Utang ina, mas madami kaming nag-aabang kung kailan makauwi si Digong. Maraming nag-aabang sa akin na magilit ako sa leeg. Mas marami kaming nag-aabang kung kailan siya makauwi. Ang problema nga lang, 6 na buwan na, hindi pa rin eh. Baka nga, hindi na abot December, mamamatay na yan eh. Di ba? Ilan kayo? Mas marami sa inyo. Kayo, tanungin ko kayo, ilan po ba kayong nag-aabang sa akin? Sige, tanong ko lang, Yeri Vlog. Ilan kayong nag-aabang sa akin na magilit? Kasi kung tutuusin 4,000 nanood sa akin, di ba 32 million kayo? Di sana 32 million nanood sa akin. Bakit 4,000 lang? So ibig sabihin, hindi kayo umabot milyon. Di ba? Dito tayo magbase ngayon. 32 million ang DDS. Nag-aabang daw sa akin na magilit ng leeg kung makauwi si Digong. Ang tanong, bakit hindi umabot ng 32 million yung viewers ko? Di ba? So, ibig sabihin, hindi kayo umabot 32 million. Hindi nyo nga nabawasan ng subscribers si Vice eh. Di ba 32 million kayo? Ilan ang nabawas ng subscribers ni Vice? 200,000 lang. Di ba? Kita ninyo? Mas nag-aabang kami kung kailan makauwi si Digong. Ang problema lang, hindi na uwi inaabangan namin eh. Kung kailan mamatay. Yun ang inaabangan ng mga taong bayan. Kasi mas marami kami kaysa sa inyo. Kasi kung marami kayo dyan, bakit hindi nyo napataob yung channel ni Vice?
Sabi niyo nabawasan ng 1 million eh, 19,800,000 pa yung nandoon, 200,000 lang nakaltas. Tapos sabihin niyo, million kayo nag-aabang sa akin eh, 4,000 nga lang nanood sa akin eh. Putang ina, napakasinungaling talaga ninyo mga DDS. Alam niyo mga DDS, hindi na ako magtaka. Mamatay si Digong, bonus na yun. Putang ina, bonus na pala yun pag namatay si Digong. Ba't hindi nyo sabihan mamatay na siya? Kita ninyo? Mga DDS, yan ang rason nila. Pag namatay daw si Digong, bonus na yun. Putang ina. So, ba't hindi nyo hindi nyo papapatayin? Sabihin nyo, huwag ka na huminga dyan, tay. Mamatay ka na para bonus na. Putang ina. Ay, naku. Ito pa, sunod. Tingnan si Marcoleta, kung gaano ka manlilin lang. 2,000 kuryente pababa, libre. Umiiyak ka na agad. Alam mo, Yeri Vlog, ang umiiyak, yun yung may YouTube channel pero walang nanonood. Tignan mo, pa-vlog-vlog ka pa dyan sa pangalan mo pero wala namang nanonood sa'yo. Putang ina, kaya nga dito ka gumugugol sa akin ng oras eh. Tapos sisipain pa kita, di wala kang kwenta. Pag mga ganyan, mga garapatang vlogger, yung nagbablogger-bloggeran tapos ang pangit mag-vlog, ligwak niya na yan, mga walang sense. Alam niyo kayo mga DDS vlogger, yung mga maliliit na vlogger, mga para kayong lata. Bakit? Walang karats. Sabi ko sa iyo mga DDS, mga wala kayong karats. Continue. Yung team na yun, gusto nila matanggal ang Vice President. Gusto nyo ba matanggal ang Vice President? Of course. Pero tatanggalin nila kapag sila po ay mas maraming nakuhang boto kesa sa amin. Tandaan po ninyo, isasabihin namin sa gabi ito. Di ba? Sinabi ko sa inyo. Kaya wag na kayo mag-expect kay Marcoleta na susuporta kay PBBM yan. Inamin na niya mismo dyan na kapag ako nanalo, didepensahan namin si Sara. Kasi kung sila manalo, tatanggalin nila ang Vice President. Ma'am Arlene Popular, hello po. Kita nyo? Tapos tignan nyo ngayon mga kababayan. Si Rapi Tulfo, gigil na gigil kay Marcoleta. Halos lahat po talaga